Baste na nga lang. So mga kaibigan, no, as mayor of Davao, Sara Yad, alongside her brother, Baste, as vice mayor, regulate and legitimize Isabong as a revenue source for the city. It's all on record, passed by ordinance. Wow! So, nilegitimate pala ni Sara Yad ang Isabong nung siya ay mayor ng Davao at isa pala ito sa source ng syudad, no, ng Davao City. So, tingnan po natin yung ordinance number 0632-21 series of 2021 New Cockfighting Code of Davao City. Yan. So, na-regulate, pala niya, no? Nilegitimize pala niya itong Isabong, no? At ito pala yung pinagkukunan ng isa sa pinagkukunan ng pera ng Davao, no? So, mga kaibigan, ito papakita po natin. Okay. Paano nyo ba makikita? So, hindi niya. Okay, basahin na lang natin, no? Office of the Sangguniang Panlunsod of Davao City, the official blog site of the Office of the Sangguniang Panlungsod of Davao City. So, ito nakalagay dito, Sebastian Duterte, Vice Mayor, City of Davao. And then, yung mayor naman dito ay yung kanyang kapatid na si Sara, no? Sara Yad. So, sabi po dito mga kaibigan, the Sangguniang Panlungsod is the legislative body of the city. It enacts ordinances, approves resolutions, and appropriate funds of the general welfare of the city and its constituents, pursuant Section 16 of the Local Government Code of 1991. No? So, tingnan po natin the 19th City Council approved on third and final reading during its 25th regular session held in July 6, 2021. Ordinance number 0634-21 series of 2021 governing abandoned and derelict motor vehicles within the territorial jurisdiction of Sandali. Wag yan. Hindi yan ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin ay yung sa Isabong, no? Iba pala yung aking nabasa. Yan. So, eto. Yung sa Isabong ang ating basahin natin. Ito. Yan. Yan. Okay. So, ito Ito. Yan. Ordinance number 0632-21 series of 2021 New Cockfighting Code of Davao City. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Ang sabi dito, bilisan mo. Ang tagal naman. Yan. Okay. The Davao City government is projected to collect nearly 32 million from amusement tax. Yan. Once the cockfighting sabong will be legalized in the city. Yan. So, publish ito mga kaibigan noong May 20, 2021. Yan May 20, 2021 ito na-publish during the 19th regular session on Tuesday, May 18. Yan, mga kaibigan, no? Councilor Danilo Dayang Hirang presented his item aiming to legalize Isabong, electronic cockfighting, as a mode of betting and amusement for increased local revenues. Dayang Hirang, who is the committee chairperson of the Games and Amusement, said the city's amusement tax collection of the proposed ordinance has a projected collection of 31,937,000
and 500. Oh, laki, no? He explained is based on the proposed 250 amusement tax collection per sultada round of a cockfight for a year, no? So, ito mga kaibigan, no, pandemic pa ito no, itong mga panahon na ito, no? So, ayan po mga kaibigan, no, nilegalize po at ito po mga kaibigan ay inokehan or inaproban po no ng city mayor. At ang city mayor po ng mga panahon na yan ay, okay, tingnan natin, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, who is firm, mga kaibigan, no? Una mga kaibigan ay firm siya in banning sabong, cockfighting, no, mga kaibigan, no? Firm siya sa pagbaban ng sabong. Admitted in the previous interview that she is planning to allow online sabong. So, pinalitan lang. Ayaw niya ng sabong kasi nga dahil daw pandemic. So, ito daw ay magdudulot ito ng pagdami ng mga COVID-19 na mga infected, no, ng virus. Kasi nga ang sabong, alam naman natin ang sabong, pupunta ka sa sabungan, magsasabong ka, tapos yung mga tao pupunta sa sabungan, magsasabong. Ibig sabihin, face-to-face yan. So, during the time po mga kaibigan na 2021, ay ayaw po ni VP Sara ng sabong dahil nga face-to-face, no? Pero, ayaw nga niya ng sabong kasi face-to-face. Pero, mga kaibigan, isabong naman po ang ipinalit. Ibig sabihin, ito po yung online sabong, no, na yung sabong na yan, magbe-bet ka online, pagkatapos yan, mananalo, no. Ibig sabihin, naging digital lang po. Ayaw niya nung face-to-face, pero nilegalize naman ang isabong. Parang ganun din yun. Sugal din yun, di ba? Ayaw mo nga ng sabong kasi sa reason na maraming mahahawa ng COVID-19. Pagkatapos, gusto mo naman isabong. Ganun din yun, mga kaibigan, sugal pa rin yun. At nakakasira pa rin yun sa mga pamilya, no? Sa mga Pilipino. At nakaka-addict pa rin yun. Doon sa mga addicted sa mga sugal, ay maa-addict talaga sila dyan sa sugal na yan, no? So, pareho din yun, mga kaibigan, no? Kesyo, physical or isabong, pareho pa rin yun, nasabong, sugal pa rin yun, di ba? Yun lang yun mga kaibigan. So, ayan po guys, inalaw po ni VP Sara Duterte, no, na ang isabong ay mai-implementa, no, sa kanilang region, sa kanilang lugar, sa kanilang syudad para ito ay magbigay ng malaking revenue, no, sa kanilang bayan or syudad. Yan. Okay. Duterte or Sara Duterte added that health protocols will not be violated as bettors can do it within their residences. So, yun sabi niya na mas okay daw yung isabong kasi hindi daw sila makakapag-violate sa mga protocols ng pandemic, no? Dahil nandun lang sila sa kanilang bahay na tumataya. Pareho din yun, sabong din yun, mga kababayan. Sugal pa rin yun, di ba? Okay, on record yan On record po yan na si Sara Duterte at ang kanyang city council ay sinuportahan po ang pagpupush ng legalization ng isabong nationwide, no? So, tingnan pa natin itong isa. Itong isang article ng Minda News. Yan. Okay. Itong Minda News sa ano to, no? Media ito ng sa Mindanao, no? Okay. Mayor Duterte vows support for isabong. Yan, di ba? Davao City
Ninda News, April 12. Almost a year after cockfighting was banned in Davao City, Mayor Sara Duterte pledged support to the proposed ordinance on isabong or online cockfighting pending before the City Council as the local government needs to look for another sources of revenues amid the economic havoc weakened by the coronavirus diseases. During her term, her live program over Davao City Disaster Radio